At upang pawiin ang inyong pagkabitin mula sa nakaraang kabanata, tayo naman ngayon tutungo sa ikalawang bahagi ng debosyon alay kay Santa Marta. Kung nung huli ay natalakay natin ang unang apat na uri ng debosyon sa ating patrona, ngayon na may ating pagtutuunan ng pansin ang iba pang makukulay at natatanging debosyon ng mga tagapateros kay Santa Marta na inyong matutunghayan dito lamang sa Martang Pintakasi. Ikalimang kabanata, Debosyon, ang ikalawang bahagi. Ang ikalimang debosyon, Pahalikan. Tuwing sasapit ang pistang bayan ay di magkamayaw ang mga taong dumadagsa sa simbahan. Ang ilan niya ay nanggaling pa sa ibang probinsya para lang makapagsimba at makapagbigay pugay kay Santa Marta. Ang mga deboto ay nagbibigay pugay kay Santa Marta sa paghalik sa imahen sa isang gawang altar sa may patio ng simbahan. Nagsisimula ang pahalikan sa mismong ikalabing-dalawa ng hating gabi. Noon, ang matandang imahen ni Santa Marta ang nakalagay sa andas na pilak para sa pahalikan. Ang mga tao ay naglalagay ng mga bulaklak at nagtitirik ng kandila. Naglalagay ng isang mahabang telang nakakabit sa parte ng kanyang damit. Tinatawag itong beso manto upang doon na lang humalik, manalangin at magbigay pugay. Ngayon, ang kalyehera na ang siyang ginagamit sa pahalikan dahil sa nais pangalagaan ang matandang imahen ni Santa Marta sa mga susunod pang henerasyon. Ika-6, Mamamasan. Ito ay panata na kung saan ang kadalasang nagbubuhat ng andas ng Santa Marta ay ang mga kalalakihan. Sumasabay sila sa pag-indak ng tugtog ng musika na tila si Santa Marta rin ay kasamang sumasayaw at nakikisaya sa kanyang pista. May isang andas na para sa matandang Santa Marta at ito ay kilala sa tawag na andas na pilak. Ngunit sa pagtagal ng panahon, ito ay unti-unti nang nasira hanggang sa hindi na ito magamit. Ika-7, Padamitan. Ang padamitan ay hango sa isang kwento mula sa librong Pateros na inilahad ni Porfirio Santos na nanggaling naman sa kanyang ina. May isang babaeng nanghihingi ng damit at sinasabing siya'y taga-Pateros. Mula sa mga malalayong pook, sila ay kanyang inaanyayahan na pumunta sa Pateros tuwing pista dahil masaya raw at hindi pangkaraniwan ang selebrasyon. Napag-isip-isip ng mga tao na ang nag-iimbita at ang hihingi ng damit sa kanila ay si Santa Marta. Kung kaya't ang mga deboto ay nagsimulang magpadamit sa imahen ng puon. May isang natatanging damit ang Santa Marta. Tinatawag itong tapa pecho. Gawa ito sa pilak na pinalamutian ng mga bato. Ika-8, ang pag-aalaga. Maaalala na ang nagmamay-ari ng imahen ni Santa Marta ay ang mga pamilya Daiko. Ngunit may mga ibang deboto na nais din maalagaan ang imahen at mapunta naman sa kanila sa paniniwalang swerte raw ito. Kaya bumuo sila ng isang grupo na siyang mag-aasikaso sa pista. Nagkakaroon ng bunutan kung sino ang magiging Hermana Mayor na siyang nangangalaga ng imahen, habang yung iba naman ay nakalagay sa ibang gawain tulad ng paggawa ng kasko ni Santa Marta para sa pagoda. Ang tawag sa nag-aalaga ng imahen ay kamarero o kamarera. Ang pagiging kamarera ay isang malaking tungkulin sa puon na kung saan siya ang nag-aalaga o ang rekamadero nito. Si Crescencia Tenorio Castillo, o mas kilala bilang Lola Cencia, ay isa sa mga kilala bilang kamarera de honor ni Santa Marta noong 1980. At para lubusang makilala si Lola Cencia, nakapanayam namin ang kanyang mga anak na sina Guillerma at Rosalinda Castillo. Ayon sa pakikipanayam sa mga anak ng Lola Cencia, siya raw ay isang masugid na deboto kay Santa Marta. Noong may palabunutan sa pista sa Paghe-Hermano, ang kanyang nakukuha lagi ay ang paggawa ng kasko para sa pagoda. Tila
Naghimala ang mahal na santa sa kanya dahil noong taong 1980 ay naalagaan niya ang matandang Santa Marta. Nagsimula ito nang ipinagkatiwala ni Luisita Daico ang imahen kay Lola Sensya. Simula noon ay nagpagawa ang Lola Sensya ng isang oratorio o altar upang makita ng ilang deboto ang imahen at makapag-alay ng bulaklak at kandila. Ayon pa raw sa kanila, tuwing binibihisan ang puon, ginagawa ito nang nakasarado ang mga pinto at bintana dahil si Santa Marta ay isang banal, kaya raw dapat may pagrespeto ang pagbibihis nito. Ibinalik man sa pamilya Daico ang matandang imahen, ay hindi natinag si Lola Sensya sa pagdedebosyon sa mahal na Pintakasi. Patuloy pa rin niyang inalagaan si Santa Marta kahit hindi ito ang nakagistan niyang imahen. Si Lola Sensya ay pumanaw noong 20 ng Pebrero 2019. Kasabay ng taong iyon ay pinagpasyahan nila na buksang muli ang oratorio na ngayon tinatawag ng Oratorio de la Patrona na patuloy na makikita sa kahabaan ng P. Herrera Street, Barangay Aguho, Pateros. Ito ay binubuksan lamang tuwing pistang bayan at pistang liturhikal. Si Lola Sensya ay naging isang huwaran pagdating sa pagiging deboto. Hindi siya naging partikular sa imahen. Basta, kilala niya si Santa Marta. Si Santa Marta na Pintakasi ng Pateros. Si Santa Marta na tumulong sa kanya noong siya'y nabubuhay pa. Hindi niya pinangalandakan kung paano niya inalagaan ang puon. Bagkus, kanya itong itinuro sa simpleng paraan lamang. Kaya ngayon, tila si Lola Sensya ang naging huwaran ng mga kamarero ng imahen ni Santa Marta. Isinabuhay ng marami ang kanyang kwento at ang kanyang asal pagdating sa pag-aalaga at sa pagiging deboto. Isa si Lester Kagalingan sa mga naging saksi kung paano inalagaan ng Lola Sensya ang Santa Marta. So siguro sa akin, si Lola Sensya naman mababang loob. Hindi rin naman siya katulad nung ibang tao na komo siya yung nag-aalaga ng imahe ni Santa Marta. Ang pakiramdam niya sikat or kilala siya ng mga tao. Basta ang sa kanya, ipagpapatuloy niya yung matagal niya ng pangarap na maalagaan si Santa Marta sa abot ng makakaya niya. Kasi kapag pumasok sa atin yung pag-iinteres sa isang bagay na hindi naman natin pag-aari, nalilihis tayo dun sa kung ano talaga yung gusto nating mangyari. Hindi na natin alam kung ano yung debosyon doon sa mismong ginagawa natin. Kasi mas madalas, pumapasok na sa ulo nung iba yung ginagawa nila na dumarating sa point na parang mas gusto na nilang sumikat yung sarili nila. Hindi na yung pagdedebosyon kay Santa Marta. Na which is namamali, naliligaw. Na unang-una, ang kailangan nating iisipin kapag nag-aalaga tayo ng imahen, hindi yung sarili natin ang gusto nating makilala. Unang-una, sino ba yung imahen na inaalagaan natin? Yun ang una nating dapat ipakilala. Paano magdedebosyon sa Kanya? Paano mananalangin? Paano hihingi ng tulong sa pamamagitan niya? Ganoon ang tunay na pagdedebosyon, hindi yung aakit sa ulo natin at sarili natin ang ipapakilala. Ang bawat debosyon ay mga kwento ng pinag-ugatan ng pananampalataya at kwento ng isang namamanata. Hindi mawawala ang debosyon sa mga deboto dahil habang may pista, habang nabubuhay, habang may panalangin at biyaya na natatanggap, hindi mawawala ang pagdedebosyon sa Pintakasing Santa Marta.